Nagbigay ng update ang National Telecommunications Commission patungkol sa bagong guidelines sa SIM registration. Si Creselyn Catarong sa detalye ng balita. NTC ng Memorandum Order para sa mga telecommunication companies patungkol sa bagong guidelines sa SIM card registration sa bansa. Ito ang inanunsyo ni NTC Deputy Commissioner Attorney John Paulo Salvahan sa Bagong Pilipinas Ngayon public briefing. Ani Salvahan, ang naturang memo ay pinalabas ng NTC noong September 18, 2023. Ito po ay yung bagong guidelines or updated guidelines on the conduct of processes to verify the submitted data and information by the subscribers pursuant to the SIM Registration Act. Ibinahagi ni Salvahan na ang naturang panuntunan ay nagsasabi sa mga telco kung ano ang mga dapat nilang gawin o dapat idagdag na mga teknolohiya sa kanilang mga SIM registration process. Ito ay upang mapalakas at mabawasan ang mga insidente ng mga nagsusumite ng peking registration o peking identification. Bukod din po dito, kasama din po dito yung parameters po na binigay po namin sa mga telcos kung paano po nila i-verify yung mga nasa existing database na po nila o yung sa mga nagparehistro na po ng SIM. Mayroon ding inilagay ang NTC para sa user-friendly reporting mechanism para sakaling may mga natatanggap pa rin na spam text o scam text ang mamamayan ay makapag-report sila ng mas maayos sa mga telco at sa NTC. Inahayag pa ng NTC official na hindi pinapayagan ang selfie photo sa SIM registration, bagkus live selfie na ang kailangan. Ibig sabihin, at the moment of registration ay kailangan doon kumuha ng selfie. Doon naman sa mga nasa existing database na, nakalagay sa guidelines ng NTC kung ano ang mga pwedeng tignan o kailangang iprioridad na tignan ng telcos para maberipika kung tama o wasto ba ang mga datos at impormasyon at kung mapatunayan na ito ay mali o peke, pwede itong i-bar o i-deactivate ng telcos. Binanggit din ng NTC official na ang mga existing registrant o ang mga nakapagrehistro na kung may mali o may makitang hindi kompleto sa kanilang registration ay maaring bigyan sila ng notice ng mga telco. Mayroong 15 araw ang existing registrants mula sa pagtanggap ng notice o abisong ito para maitama o may correct ang registration information o datos na kulang o mali. Sa tanong naman kung kailan ang effectivity ng memorandum order at kung hanggang kailan ang deadline ng mga telcos ng pagpapatupad ng bagong guidelines, ang sagot ni Salvahan, ito pong bagong MO is effective immediately, but we understand po na the telcos will need some time to incorporate in their systems these technologies. No? So we've given them a period of 3 months from the effectivity. So mga December 18 po yung deadline po niyan. So dapat po may lagay na nila yung mga technology by then. Doon sa bagong guidelines, na-require ng NTC ang telcos na magsagawa ng monthly submission ng kanilang report kaugnay ng corrective measures. Inaasahan naman na pagkatapos ng itinakdang deadline ay mababawasan ang fraudulent o fake registrations. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creselyn Catarong, SMNA News.